Okay, nanyayahan ko po ang lahat na dito na po. Mga young people, na mga lalaki, dito na po kayo sa harapan. Dali na. Para i-occupy niyo po yung mga upuan po. Kuya Justin. Oh, yan. Special mention katuloy. Okay, magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa ating Sunday worship service dito sa Napico Christian Alliance Fellowship. Tunay na ang isang kagalakan na muli tayong magkakatipon upang sambahin ang ating Panginoong Diyos. Ngayong umaga ay inaaniyahan ko po ang bawat isa na pansamantalang isantabi natin ang ating mga alalahanin, mga problema, ano man po yung mga iniisip natin. Ituon natin ang ating puso at isipan sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So habang po nagbe-play po yung music, tayo po lahat ay manalangin po in silent prayer at personal reflection po. Kaya nga po sabi sa Psalm 46 verse 10, sabi po, "Be still and know that I am God." So habang po tumugtog po yung music natin, tayo po ay tahimik po at manalangin po tayo ng silent prayer po. Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po, Diyos, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, na maituon po namin ang aming mga buhay sa inyo, Lord, sa mga oras na ito. Ano man, Panginoon, ang mga bumabagabag sa aming puso't isipan, ano man, Panginoon, ang mga problema ng bawat isa, ano man ang mga naranasan po ng bawat isa sa buong linggo na ito na nakalipas, Lord. Dalangin ko po, Ama, na tulungan niyo po kami na maituon po namin ang aming pag-worship sa inyo, Panginoon. Alisin niyo po, Lord, ang mga problema, mga tagabal sa aming pananambahan sa mga oras na ito. Lord, dalangin ko po, Diyos, punain niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang aming buong buhay, Lord, ay sa inyo lamang, Panginoon, to worship you sa araw nito, Panginoon, in spirit and in truth. Maraming salamat po, Ama, sa mga narito, Lord, at dalangin ko po, Panginoon, ang mga wala rito. Ingatan niyo po sila, Panginoon, na makarating dito na ligtas, Panginoon, sa bahay-sambahan ito, Panginoon. Ingatan niyo po sila at dinudulog po namin ang mga oras na ito sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami at hinihiling ko po, Panginoon, na iyong presensya ay sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng ating pastor po at buong pamilya ng Napico Christian Alliance Fellowship, malugod po namin kayong tinatanggap sa ating Sunday worship service. Kung mayroon man pong mga baguhan o ngayon lang po nakarating sa church na ito, welcome po at welcome po sa ating lahat. So ngayong araw ay pag-aaralan natin ang salita ng Diyos na mayroon pong temang standing firm when the battle is spiritual. So sa gitna ng pagsubok ng ating buhay, tukso man ito, spiritual battle sa ating nararanasan, nais ipaalala ng Diyos na ang tunay nating lakas ay nagmumula lamang sa Kanya. Ngayon po, inaanyahan ko po ang buong kongregasyon na tumayo tayong lahat po, bilang paggalang sa salita ng Diyos habang binabasa natin ang ating call to worship mula sa Psalm chapter 95 verses 1 to 3. Okay, ito'y makikita sa Psalm 95 verses 1 to 3. Sabi po dito,
Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Church, let us worship the Lord with gladness. So bago po tayong mag-umpisa sa ating pagkaawitan, tayo po muli ay dumulog sa presensya ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa dakilang pribilehiyong muli kaming makapagtipon bilang isang pamilya upang sambahin at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa bagong buhay, sa inyong pag-iingat sa amin sa buong nakaraang linggo at sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Panginoon, sa oras na ito ay inilalapit namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Linisin mo ang aming mga puso at isip. Anumang kasalanan, pag-aalala o anumang bagay na maaring humadlang sa aming tunay na pagsamba. Tulungan mo kaming ituon ang aming mga mata kay Jesucristo at maranasan ang presensya ng banal na Espiritu sa kalagitnaan namin. Ama, dalangin namin na pagpalain mo ang bawat bahagi ng aming pagsamba, ang aming pag-aawitan, pananalangin at pagbibigay ng handog. Pakikinig ng inyong salita at ang aming pakikibahagi sa banal na hapunan. Naway ang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Pagpalain mo ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita. Puspusin mo siya ng karunungan, kapangyarihan, at pagpapahid ng banal na Espiritu. Buksan mo rin ang aming mga puso at tanggapin at isabuhay inyong mensahe. Panginoon, palakasin mo kami upang manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at espiritual na pakikipaglaban. Tulungan mo kaming laging umasa sa iyong lakas at magsuot ng buong baluti ng Diyos upang kami ay makapanindigan laban sa lahat ng panlilinglang ng kaaway. Higit sa lahat, naway si Jesucristo lamang ang maitaas, ang iyong pangalan lamang ang maluwalhati at ang iyong kalooban lamang ang mangyaring sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat at pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay sama-sama nating ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Huwag lamang po nating awitin ang mga salita, kundi ialay natin ang ating buong puso bilang pagsamba sa Kanya. Sabi sa Biblia, let everything that has breath praise the Lord. Church, let us worship our King. So nandito na po yung ating team, worship team po. So, pangungunahan nila tayo sa ating pag-aawitan. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay nga tayo po ay umawi na may galak at may saya. Okay? Sabay-sabay na pumalakpak at pumuntak sa Panginoon. May saya, may tuwa sa piling Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay
sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Tunay nga ang ating Panginoon lamang ang ating pupurihin sa araw na ito. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahampi, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, minsan pa langit, nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Amen. Binigyan po natin ng palakpak ang ating Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Tunay nga sa araw na ito, Panginoon. Malamig man ang panahon, hindi ito makakapigil upang purihin ka namin. Pasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihan, pagmamahal, kahabagan mo sa amin. Higit, Lord, sa biyaya, Lord God, ng buhay na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-alay mo sa krus ng Kalbaryo. Ito ay patunay ng tanging pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya naririto kami, aawit, sasamba sa dakila mong pangalan. Hallelujah. Mahal sa amin ng tulad mo, pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo.
Lord, ng aming pasasalamat sa lahat ng biyayang aming natatanggap mula sa iyo, Lord. Hindi mabilang ito, Panginoon. Nakikita man o hindi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Sa katapatan mo sa bawat araw, Lord. Nakakapag-survive kami, Lord, sa araw-araw sa kabila ng kahirapan. Ikaw ang aming kalakasan, Lord God. Ang provision mo, Lord, sa bawat araw na natutugunan kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang mga mensahe ng aming awitin ay para sa iyo. Naghahayag ng aming mga labit, puso, isip na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na kung saan, Panginoon, papakita ka ng kapangyarihan na kumilos, baguhin kami, Panginoon, at magpakatatag, Panginoon. Salamat sa tanging pag-ibig mo na patuloy naming nararanasan hanggang ngayon, noon, at magpakilanman, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo, Lord, na kami ay maglingkod sa iyo sa anumang aspeto ng aming buhay, Panginoon. Nakikita man o hindi, Panginoon, kayo lamang, Lord, ang nakakakita nito, Panginoon. Hindi nga na, Lord, nasasayang, Lord, ang araw na ito na kayo po'y aming pasalamatan at papurihan, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa amin, Lord. Salamat, Lord. We are not deserve this, Lord, pero dahil mahal mo kami at anak mo kami, Panginoon, nararanasan namin na patuloy na mabuhay, Panginoon. Salamat sa biyaya, Lord God, na hindi namin mabilang, Panginoon. Sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, kapaligiran, pamilya, pamahalaan, O God, alam po namin na kontrol mo ito, Panginoon. Patuloy lamang kami magtiwala at manalig sa inyo, ipanalangin, Lord. Natutulungan mo kami, Panginoon, sa napakahirap na pagsubok nito sa aming buhay, Panginoon. Hindi namin, Lord, lubos na maisip na sa bawat araw, O God, iniingatan mo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Nakakalungkot man ang mga pangyayari, Lord, sa aming kapaligiran, ngunit kami po ay nagtitiwala sa iyo, naiingatan niyo po ang aming mga anak, ang aming mga magulang, kamag-anak, kapatid, O God. Salamat, Lord, sa kapangyarihan mo, Lord God, na nagko-cover sa aming Panginoon. Salamat din, O God, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na lagi namin kasama, Panginoon. Salamat sa kalakasan at kagalingan, O God. Kung kami ay nagkakasakit, Lord, kayo po ang aming lakas, O God. Sa lahat ng papuri at pagsamba, Lord, ay sa iyo lamang, O God. Hindi man ito sapat, Panginoon, upang ihayag namin ang katapatan mo sa amin, Lord. Ngunit, O God, nais namin na buong puso, Lord, nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Lord. Patuloy ka namin itinataas, Lord, at tinadakila sa umagang ito, Panginoon. Maging matagumpay, Lord, ang aming pananambahan, ang aming mga kapatiran na wala dito ay patuloy mo silang abutin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Bless us, O God, in this morning. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Salamat, praise and worship team, sa pangunguna niyo sa ating pag-aawitan. Tunay nga po na napakasarap umawit sa ating Panginoon. So this time, i-prepare na po natin ang ating sarili. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon, pag-asa at lakas ng ating buhay. Ngayon ay ating pakinggan ang ating scripture reading. Tinatawagan ko po si Sister Helen Malang para po sa ating scripture reading. Ang ating scripture reading ay makikita po sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Upang pangunahan tayo sa pagbabasa ng ating scripture reading. At susundan naman po ito ni Pastor Rafi Malang para po sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Nihiling ko muli na tayo po ay magsitayo para po sa pagbibigay galang ng salita ng Diyos. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Ephesians 6 verses 10 hanggang 18. Ephesians 6, 10 to 18. Sa Tagalog po aking babasahin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno,
sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibikis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Verse 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagdiliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinilang ng Diyos. Pagpalain po ang kanyang salita, pwede na po tayong makaupo. Good morning everyone. Mukhang gumaganda boses ko rito. Mapapakanta tuloy ako nito. Salamat sa Panginoon. Bago na po yung ating amplifier, yung ating sound system. Kaya gumanda ang boses ko rito. So this morning, magsisimula po tayo sa ating bagong series. At sa umaga pong ito, ating pag-usapan ay be strong. Sa panahon na ikaw ay nangihina, be strong. Sa panahon na ikaw ay nag-struggle, be strong. Sa panahon na ikaw ay tinutokso, be strong. Sabihan mo sa katabi mo, be strong. Yan. Ano po ba ibig sabihin ng be strong? Sabi ni Paul, finally, be strong in the Lord. Sabi niya, be strong in the Lord. Hindi sa sarili nating kalakasan. So, this morning, in relation to this topic, tingnan po natin paano ba tayo magiging malakas. So, let us stand firm when the battle is spiritual. Mula po doon sa ating text kanina sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, dito po sa mga talatang ito ay ito po yung sentro na pinakasentrong tema ng mga talatang yan. Victory comes through God's strength, not ours. Para magtagumpay tayo, hindi sa ating sariling kalakasan, kundi sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ni Paul sa be strong. To be strong in the Lord. Maging malakas tayo, maging matatag sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. So, ang mga mananampalataya po ay maaring maging matagumpay. We can be victorious, we can stand victorious against the enemy only by depending on God's strength, wearing His armor, and remaining prayerful. So dito po iikot ang mensahe natin sa umagang ito. Ang pag-asa o pagdepende sa kalakasan nagmumula sa Diyos, ang pagsusuot ng kanyang armor o baluti, at ang pananatili sa pananalangin. Yan po ang susi para tayo lumakas sa ating buhay spiritual. Tayo po sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo upang na meron pong pagpapakumbaba, meron pananabik, na ang inyong salita ay aming marinig. Ang inyong mensahe ay pumasok sa aming mga puso at isipan.
Maraming salamat sa pribilehyo na kami po'y magkatipon sa araw na ito bilang iyong iglesia upang sumamba at matuto mula sa iyo at mula sa iyong mga salita. Panginoon, ihahanda po namin ang aming mga puso at isipan. Alisin mo po ang anumang mga pag-aalala, anumang mga pagdududa o mga bagay na maaaring hubadlang sa aming pakikinig. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita namin ang katotohanan ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga tenga upang marinig ang iyong tinig. Buksan mo po ang aming puso upang tanggapin at sa buhay ang iyong kalooban. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming guro. Pagliwanagin mo nga po ang aming mga pangunawa at tulungan po kami na maunawaan ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Nawa ang iyong salita ay maging ilaw sa aming landas, maging kalakasan sa oras ng aming kahinaan at maging gabay sa aming araw-araw na pamumuhay. Panginoon, dinadalain ko po sa inyo na bilang inyong lingkod na magpapahayag ng salita, puspusin mo po ako ng iyong kapangyarihan. Itagong po ako sa inyong likuran, Panginoon. Puspusin niyo po ako ng inyong karunungan at mula po sa Banal na Espiritu ay magkaroon nga po ng kaliwanagan ang inyong mensahe na ipapahayag sa umagang ito. Panginoon, habang kami po ay nakikinig sa mensahe tungkol sa pagiging matatag sa iyo sa gitna ng espiritual na pakikipaglaban, tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig ng salita, kundi kami rin po ay maging tagasunod nito. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Isuot mo sa amin ang iyong baluti at gawin po kaming matatag laban sa lahat ng panlilinglang ng kaaway. Nawa si Jesucristo lamang ang maitaas, ang iyong pangalan lamang ang malulahati, at ang aming buhay ay mabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat at pananampalataya sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Maraming mga Kristiyano ang nag-iisip na ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na ang buhay ay magiging maalwan. Iniisip ng ibang mga Kristiyano na kapag kayo naging tagasunod ni Kristo, ay magiging hayahay na ang iyong buhay. Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Ang Biblia po ay nagtuturo sa atin na habang tayo po ay may kapayapaan mula sa Diyos, tayo rin po ay humaharap sa spiritual warfare. Tayo po ay nakikipaglaban sa bawat araw. Every day, Satan seeks to weaken our faith. Ang nais po ni Satanas ay pahinain tayo sa ating pananampalataya. I-distract niya yung ating mga focus at sirain niya yung ating pananampalataya. Yan po yung ginagawa ni Satanas sa bawat araw ng ating buhay. Yun po yung nais niyang gawin. Kaya nga po sabi sa Biblia, the thief comes to steal, kill, and destroy. No. Nais niyang nakawin yung ating kagalakan, sirain yung ating mga patotoo. No. The good news is that God has not left His children defenseless. No. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos na walang kalaban-laban laban sa ating kaaway. Binigyan po niya tayo ng kalakasan. At dito po sa ating teksto ay mababasa natin, meron po tayong spiritual armor na magagamit natin para pagtagumpayan ang bawat atake ng kaaway. Dito po sa Book of Ephesians, ito po ay tinapos ni Paul, ikinlose ni Paul with a call to prepare for battle. Ang panawagan po ni Paul dito, tayo po ay maghanda sa pakikipaglaban. Hindi po pakikipaglaban sa mga tao, kundi against spiritual forces of evil. Yan po yung sinasabi ni Paul na paghandaan natin. Hindi pakikipaglaban sa iyong kaklase, hindi pakikipaglaban sa iyong kapitbahay. Ang sabi ni Paul, ang paghahandaan po natin ay pakikipaglaban against spiritual forces of evil. So, tingnan po natin, unang punto, recognize the real enemy. Dapat kilala natin kung sino ang totoong kaaway. Ang totoong kaaway, hindi yung katabi mo. Sabi doon sa Ephesians chapter 6, for our struggle
is not against flesh and blood. No? Sabi niya, therefore, put on the whole armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you, mali yung computer eh. And after you have done everything, sabi niya, to stand firm then with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, sabi niya, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. For the struggle, sabi niya, is not against flesh and blood. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng isang Kristiyano ay ang isipin na ang tunay niyang kalaban ay ibang tao. Minsan iniisip natin, ang kalaban natin tao. Minsan iniisip natin, ang problema ko yung boss ko. Kapag siguro nawala na yung boss ko, magiging maayos na ang aking trabaho. Kapag siguro napalitan yung boss ko, magiging maayos na ang buhay ko. Kapag siguro nakalipat ako ng trabaho at iba ng boss ko, baka gumanda na o sipagi na ako magtrabaho. Pero paglipat mo ng trabaho, gano'n na naman. Problema mo na naman yung boss mo. No? Lilipat ka na naman. Baka hindi yung boss ang problema, baka ikaw ang problema. No? So minsan, iniisip natin, no? Yung asawa ko, ang dahilan ng stress ko. Nako, patay tayo dyan. No? Palitan yung asawa. Baka lalong ma-stress. Minsan, iniisip natin, itong kapitbahay ko nagpapahirap sa akin. Sabi ni Paul, our struggle is not against flesh and blood. Hindi po tao. Hindi po yung ating kapitbahay. Hindi yung ating boss. Hindi yung ating kaklase. Hindi yung ating asawa ang ating kalaban. Sabi niya, our battle is spiritual. Spiritual na pakikipaglaban po ito. Hindi physical na pakikipaglaban. Hindi tao ang ultimate enemy natin. Well, yung tao ay maaaring maging instrumento, pero ang lahat ng ito, si Satan ang nasa likod. Lahat ng deception, lahat ng temptation, lahat ng hatred, bitterness, etc., lahat ng division o pagkakabahabahagi, ang lahat ng ito, si Satan ang nasa likod. Kaya nga, di ba minsan narinig natin, sinakyan ng dyablo. Minsan yung sitwasyon, yung mga pangyayari, sinasakyan ng dyablo. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng pagkakatampuhan, nagkakaroon ng away-away. Not because kaaway natin ay tao, but because ang lahat ng ito ang nagkokos, ang nasa likod nito ay si Satan. No? Kaya kapag mali ang pagkakakilala natin sa kalaban, siyempre, mali din ang ating pakikipaglaban. Instead of praying, nakikipag-argue tayo, nakikipagtalo tayo, walang gustong magpatalo. Diba? Kapag mayroong argumento, kapag mayroong pagtatalo, walang gustong magpatalo. Kaya humahaba yung argumento, humahaba yung debate, humahaba yung diskusyon dahil walang gustong magpatalo. No? Kasi ang tingin natin, kalaban ito. No? Ang hindi natin alam, ang nasa likod dito ay si Satanas. So instead of praying for that, ang tingin natin na enemy, kinakalaban natin lalo. No? Diba sabi ni Jesus, love your enemy. No? But instead of praying for our enemy, kinakalaban natin, nakikipag-argue tayo. Ayaw nating magpatalo. No? Instead of forgiving, we become bitter. Oh, bakit kita patatawarin? Ikaw may kasalanan. Ikaw ang lumapit. No. Lagi na lang ganyan. No. So instead of forgiving,
we become bitter. Sa halip maging better tayo, nagiging bitter. Instead of trusting God, we depend on ourselves. Kapag may sakit ang isang tao, hindi sapat na gamutin lang yung sintomas. Kaya nga, sabi nung doktor na napanood ko, kapag nilalagnat daw, ang ginagamot natin, yung lagnat. Diba? Pinapainom natin ng paracetamol. Pero, kaya pala nilalagnat, meron siyang, merong something doon sa kanyang katawan na kailangan patayin nung mataas na temperature. So, kaya nilalagnat, nilalabanan niya yung virus, pinapatay niya yung virus sa katawan, kaya pinapainit niya yung temperature ng katawan para patayin yung virus. Sa halip, ginagawa natin, ginagamot natin yung lagnat. Paiinumin ng paracetamol para mawala yung lagnat. Yung virus hindi napatay. No? So, kapag may sakit, hindi sapat na gamutin lang yung symptoms. Dapat malaman natin ano ba ang tunay na sanhi ng sakit para gagaling talaga siya. Kasi pag hindi na-address yung tunay na reason bakit siya nagkakasakit, bakit ba siya nilalagnat? May virus. So, kailangan mapatay yung virus. Habang hindi napapatay yung virus, kahit na painom ka ng painom ng paracetamol, hindi matitigil o hindi gagaling yung kanyang sakit. Ganito rin po sa ating spiritual life. Kung ang spiritual problem ay tinatrato lang natin na bilang human problem, hindi natin mararanasan yung tunay na tagumpay. Minsan natingin natin sa problem, ay problema lang yan. Pero ang root pala nito ay spiritual problem. So kailangan ma-address yun. No? So, ito po yung tandaan natin. Bago tayo mag-react, no? Before reacting to people, ito yung tanong natin sa ating sarili. Is this really my enemy? Ito bang taong ito? No? Ito bang tunay kong kaaway? No? Is this really my enemy? Or is there a spiritual battle behind this situation? No? Alam mo, minsan, nadali nating mag-react. No? Kasi, minsan, tinatamaan yung emotion natin, tinatamaan yung pride natin, kaya ang bilis natin mag-react. Pero bago tayo mag-react, tanungan natin, ito ba talaga ang kalaban ko? Or, baka sa likod nito, merong spiritual battle. So, ano yun? Symptoms lang yun. Hindi yun yung tunay na root cause. Kaya, sa amin, sa trabaho namin, meron kami tinatawag na root cause analysis. Pag nagkaroon ng problema, hinahanap natin, ano ba yung sanhi ng problema? No? Para sa susunod, hindi na mangyayari yung problema na yun. Kasi na-address mo na yung sanhi ng problema. No? Nagtrabaho ko sa isang, sa head office ng isang giant food company. No? Doon ay ginigradean kami, meron kami service level agreement. No? So, kapag may problema, hinahanap namin yung cause ng problema. So, over time, nakita namin na halimbawa, nasira yung aircon, bakit hindi nagawa ka agad? Kasi walang pyesa. Kailangan pang bumili ng pyesa. So, bago ka makabili ng pyesa, papakot mo pa yan, at least 3 quotations. Tapos, makakuha ka ng 3 quotation, pipili ka ngayon doon sa 3, gagawa mo ng PO. No? So, medyo mahaba yung proseso. Bago dumating yung pyesa, ilang araw nang hindi umaandar yung aircon. No? So, kami, ginigradean kami, bawat araw na hindi umaandar yung aircon, pababa yung grades. Hanggang sa pinakabagsak namin, 60. Ang passing namin ay 90. So, dapat nasa 90 lagi ang grade mo. Kapag umabot ng 3 araw yung aircon na hindi umaandar, 60 na yan. No? So, hinanap namin yung root cause, kaya hindi na paandar agad kasi walang pyesa. Bibili ka pa. So, kaya, ang ginawa ko, bago pa man masira yung aircon, yung madalas masirang pyesa, nag-stock na ako ng pamalit. So, pag nasira yung aircon, ito pyesa, palit. So, hindi siya lalagpas ng 8 hours na hindi umaandar. Pati nga yung mga microwave oven, nag-order ako ng mga, kasi ilang pantry yun, 6 na
pantry. So, 6 na microwave oven yung in-order ko on top of the existing. No? So, para kung may masira doon, meron pamalit ako agad, pansalpak agad, habang dadalhin sa repair shop yung nasira para pagawa. No? So, dahil doon, ay hindi ko na naranasan yung grade na 60. No? So, kasi nahanap mo yung cause, bakit tumatagal yung paggawa ng isang bagay. No? So, kapag alam natin kung sino ang tunay na kalaban, kailangan naman nating maging handa sa laban. Okay, nakilala natin. Sino ba ang tunay na kalaban? Si Satan. Diba? So, kailangan maging handa tayo sa paikipaglaban. Kaya, ang sabi ni Paul, para maging handa tayo sa paikipaglaban, wear God's armor every day. Dapat isuot natin. No? So, kanina doon sa Ephesians chapter 6, 13 to 17, makita po natin yung sinasabi ni Paul na full armor of God. Ang sinasabi ni Paul doon, hindi niya sinabi na admire the armor. Wow, ang ganda nitong mga kasuotan na pinapasuot sa akin. Ang ganda nitong armor na ito. Gold-plated. No? Hindi niya sinabing ganon. Hindi niya sinabi na study the armor. Oh, paano kaya ginagamit ito? Of course, maganda na alam natin, pag-aralan natin na kung paano gagamitin yon, pero hindi natatapos doon. Hindi sinabi ni Paul na i-admire mo lang at study mo lang itong armor. Ang sabi niya ay, put on the whole armor of God. No? So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, sabi niya, whole armor. Lahat, yung buong baluti ng Diyos, ang dapat nating isuot, ang sabi niya. Ang armor ay hindi display. Ito ay ginagamit araw-araw. Although ito po ay natakil na natin sa mga previous messages natin, pero i-review lang natin ng konti ngayon. So, bibilisan ko lang. Isa-isahin pa rin natin itong whole armor na ito, pero mabilis na lang. Okay? Una, the belt of truth. Truth keeps everything together. Kapag alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka madaling malinlang ng mundo. Hindi ka madaling malinlang ng mga maling katuruan kapag alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, belt of truth. Dapat alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat nagbabasa tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos kung di natin binabasa, kung di natin pinag-aaralan? Diba? So, belt of truth, dapat alam natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, yung breastplate of righteousness. Ang pinoprotektahan ng breastplate ay yung ating puso. Kapag ang buhay ng isang Kristiyano ay namumuhay sa kabanalan, mas mahirap para sa kanya o para kay Satan ang sirain ang ating testimony. Tandaan po natin yan. Kapag ang buhay mo ay ipinamumuhay mo sa kabanalan, mahihirapan si Satan na sirain ang iyong testimony. Mahihirapan siyang atakihin ka. Mahihirapan siyang magtagumpay laban sa iyo. Next, the gospel or the shoes of the gospel. Ang sundalo, kailangan matatag sa pagtayo. Ang isang Kristiyano naman ay matatag dahil alam niyang may kapayapaan siya kay Kristo. Yun yung nagbibigay ng katatagan sa atin dahil tayo po ay mayroong kapayapaan kay Kristo. Na kahit magulo, kahit magkaguluman, kahit hindi natin tiyak ang hinaharap, tayo po ay payapa pa rin dahil kay Kristo. The shield of faith. Ito po yung humaharang o sumasalag doon sa mga atake. Faith blocks the enemy's arrows. Kapag dumarating yung mga doubts, kapag dumarating yung fears o mga takot, pagkatakot, worries, at disappointments, yung faith nagre-remind sa atin that God is still in control. Sabi doon sa chorus ng kantang You Are God Alone na pinasikat ng trio na si Philip, Craig, and Dean at isinulat ni Billy and Cindy Foote. Sabi doon sa chorus, You are God alone from before time began, and you were on your throne.
and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne and you are God alone. So, sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng mga pagdududa, pagkatakot, pagkabalisa, mga disappointments, ang pananampalataya nagpapaalala sa atin na ang Diyos pa rin ang nakaupo sa kanyang trono at siya pa rin ang nagkokontrol ng lahat. Because He is God alone and He is in control of everything. Helmet of salvation. The helmet of salvation protects the mind. Ang isipan ang pinoprotektahan nito. Napakaraming spiritual attacks, lahat o halos lahat ng spiritual attacks ni Satan sa isang Kristiyano ay nagsisimula sa isipan. Dito, unang nagyaganap ang paglalaban sa ating isipan. Kapag sigurado tayo sa ating kaligtasan, kapag tayo po ay may katiyakan sa ating kaligtasan, hindi tayo madaling nawawala ng pag-asa. Kaya kahit anumang atake ang gawin ni Satanas ay hindi tayo basta-basta magagapi o matatalo. Next is the sword of the Spirit. Kung mapapansin po natin, sa lahat ng dinaanan natin, sa lahat ng nakita natin na parte ng armor of God, ito lang yung offensive weapon. Lahat ay puro defensive. Puro pang depensa yung mga nakita natin sa unahan. Pero ito lang, sa lahat ng bahagi ng armor of God, ang offensive weapon, the sword of the Spirit. Sa kaaway, hindi opinyon ang ating ginagamit para makipaglaban. Hindi emosyon ang ginagamit natin sa kaaway. Hindi rin tradisyon, kundi ang ginagamit natin sa kaaway ay ang sword of the Spirit. Ano itong sword of the Spirit? Sabi ni Paul, it is the word of God. Ito yung ating offensive weapon, ang salita ng Diyos. Kung ating matatandaan, si Jesus Christ, 40 days siya doon sa wilderness, habang tinutokso siya ng diablo, anong ginamit niyang weapon? The sword of the Spirit, the word of God. Although si Satan gumagamit din ng salita ng Diyos, pero mapapansin nyo, twisted yung kanyang paggamit sa salita ng Diyos. Kaya, sinasagot din siya ni Jesus ng salita ng Diyos. Pero, yung salita ng Diyos na ginagamit ni Jesus o yung pag-interpret at paggamit ni Jesus ng salita ng Diyos ay hindi twisted kagaya ng paggamit ni Satan. No? Ito pong buong armor of God, the whole armor of God o baluti ng Diyos, para tayong isang construction worker. Ang isang construction worker, hindi papasok doon sa job site kapag wala siyang helmet at wala siyang mga protective gears. Una, hindi siya papapasukin ng safety officer niya. Sa gwardiya pa lang, hindi siya makakalusot. Pag makalusot man siya sa gwardiya, pagdating niya sa loob ng site, merong safety officer na sisita sa kanya. So, hindi po sila pinapapasok sa dangerous site nang walang helmet, walang safety fuse, at walang mga protective equipment. Likewise, every Christian should never begin the day without putting God's armor. So dapat sa bawat araw, hindi natin sisimulan ng ating araw na hindi natin isinusuot yung armor of God. Dapat sa bawat paggising natin, isuot natin yung buong baluti ng Diyos na sinasabi ni Paul para tayo ay protektado at siguradong mananatiling matatag na nakatayo sa pakikipaglaban at hindi tayo magagapi ng kaaway. So, bago magsimula ang bawat araw, tanungin natin ang ating sarili. Una, am I walking in truth? Ako ba'y lumalakad sa katotohanan? Am I living righteously? No? Ako ba'y namumuhay sa katuwiran ng Diyos? No? Am I trusting God? Nagtitiwala ba ako sa Diyos? Am I feeding on His Word? No? So yan po yung itanong natin sa bawat pagsisimula ng ating araw. Ngayong araw na ito, no? Tanungin natin, lumalakad ba ako sa katotohanan?
Namumuhay ba ako na may katuwiran? Nagtitiwala ba ako sa Diyos? Am I feeding on His Word? Mga kapatid, even the strongest armor is ineffective if the soldier is disconnected from his commander. No? So kahit na napakaganda, napakalakas itong ating armor, kung tayo po ay disconnected doon sa ating commander, wala pong mangyayari. Ang isang sundalo, kaya sila nagtatagumpay sa giyera dahil nakikinig sila sa kanilang commander. Dahil si commander ang mayroong battle plan. Siya ang may hawak ng battle plan. Kaya nakikinig sila sa utos at sumusunod sila sa utos ng kanilang commander. Hindi sila basta-basta sumusugod at walang patumanggang nagpapaputok ng kanilang baril na walang ine-aim. Merong battle plan yung kanilang commander at si commander ang siyang nagdedirect ng bawat galaw ng kanyang mga sundalo para sila maging matagumpay sa pakikipaglaban. No? So, kahit na napakalakas yung ating armor, magiging ineffective ito kung tayo ay disconnected doon sa ating commander, ang ating Panginoon. So, kaya doon sa pagtatapos si Paul sa verse 18, hinahamon niya tayo doon, encourage na tayo doon to live a life of continual prayer. Napansin ba ninyo? Pagkatapos ilista ni Paul yung armor of God, yung bawat bahagi ng armor of God, hindi sinabi ni Paul na pagkatapos noon na good luck na lang sa inyo. No? Diba? Makita natin, inisa-isa niya yung armor of God, yung bawat bahagi ng armor of God. Pagkatapos noon, ano sinabi niya? Hindi naman sinabi doon na good luck, bahala na kayo sa buhay niyo. No? Ang huli niyang instruction ay ganito. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sabi niya, pray in the Spirit on all occasions. Hindi na sinabi, pray in the Spirit every Sunday. Hindi na sinabi, pray in the Spirit every Wednesday. Sabi niya, on all occasion. Kapag sinabing all occasion, sa lahat ng pagkakataon, hindi lang yan every Sunday, hindi lang every Wednesday, hindi lang every Saturday, araw-araw, bawat sandali. Sabi niya, pray on all occasion. Prayer is our constant communication with God. Ito yung ating hotline. Ito yung ating open and constant communication sa Diyos. Na kahit wala kang load, makakatawag ka. Kahit wala kang internet connection, makakatawag ka, makakakonect ka. So, sinasabi dito ni Paul na hindi lamang tayo dapat mag-pray kapag may problema. Hindi lamang tayo dapat mag-pray kapag may pangangailangan. Hindi lamang tayo dapat mag-pray kapag nagigipit, kapag nasa panganib. Sabi ni Paul, we should pray in all occasions. Pray in the Spirit on all occasions. So, prayer should become our lifestyle. Dapat maging bahagi ng buhay natin ang pananalangin. Maging lifestyle natin. Kapag naging lifestyle mo, magiging habit mo, maging makakagawain mo nito, lagi mo na itong gagawin. Ang isang bagay daw, para maging habit, kinakailangan nating gawin ng paulit-ulit ng at least 21 times. No? So, kung magpipray ka, simula ngayon, anong date ngayon? 2. Sa August, 19? Basta, bumilang ka ng 21 days, simula ngayon. No? At sa susunod na araw, hindi ka na kinakailangan pang utusan dahil naging habit mo na. No? Nakasanayan mo na. Kaya sabi ni Paul, on all occasions, para makasanayan natin, para maging lifestyle natin, pray in the Spirit on all occasions. No? So, hindi lang pag may problema, hindi lang pag may
kagipitan, hindi lang pag may pangailangan, kundi on all occasions. Dahil kapag tayo nananalangin, ang Diyos pinalalakas niya tayo. Kapag tayo nananalangin, binibigyan niya tayo ng wisdom. No? Meron kang kailangan gawing desisyon, meron kang problema, kinakaharap. Kapag nag-pray ka, ang Diyos bibigyan ka ng karunungan, anong gagawin mo? Paano mo susolusyon ang problema? Paano mo haharapin ang problema? Ang Diyos magbibigay sa atin ng wisdom. At higit sa lahat, sa kabila ng iyong mabigat na problema, kapag ikaw'y nanalangin, God will give you peace, kapayapaan. At the same time, God will give you victory kapag nagpipray ka. So, yun po yung mga resulta. Yun po yung mga mangyayari kapag tayo po yung nananalangin. Kaya sabi ni Paul sa kanyang huling instruction, pray in the Spirit on all occasions. Yung cellphone na hindi naka-charge, unti-unting nawawala ng power. Di ba? Hanggang sa mag-shutdown na yan. Ganito rin yung ating Christian life. Kapag wala tayong prayer life, unti-unting humihina yung ating spiritual strength. Para kang cellphone na lobat, unti-unting nadidrain hanggang sa mag-shutdown ka na. Kapag wala tayong prayer life, magiging mahina yung ating buhay spiritual. No? So kaya, we have to develop a habits of prayer. Ano ba itong habits of prayer? Ibig sabihin po nito, tayo po ay manalangin bago pa man tayo gumawa ng desisyon. Tayo manalangin bago pumasok sa trabaho. Tayo manalangin bago maglingkod sa Panginoon. Tayo manalangin bago matulog. Baka bukas di ka na magising. No? Tayo manalangin bago pa man tayo humarap sa tukso. So, marami pang mga mga kasunod. Kaya lang, hindi ko na nilagay lahat dyan kasi baka hindi na tayo matapos. No? Baka alas 3 na, nandito pa rin ako. No? So, kinonsize na lang natin. No? So, marami pa yan. No? So, a praying Christian becomes a strong Christian. Kung gusto mo maging malakas, you have to pray. A praying Christian becomes a strong Christian. No? So, sa pagtatapos, tunay na abangan nyo sa pagtatapos. The Christian life is not about avoiding battles. Hindi ito pag-iwas sa pakikipaglaban. It's about standing faithfully in the middle of the battles. Ang Diyos ay hindi nangako sa atin ng battle-free life. Hindi na sinabi na pag naging Christian ka, wala ka na magiging problema. Wala ka na mga struggles. Wala nang temptations. Hindi yun ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang kanyang presence and His power. Sa kabila o sa gitna ng labanan, ang pinapangako ng Diyos sa atin ay ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan. So, today, nire-remind tayo ng Diyos na kilalanin natin yung ating tunay na kaaway. Hindi yung ating katabi, hindi yung ating asawa, hindi yung ating kaklase, hindi yung ating kapitbahay. Ang tunay na kaaway ay si Satan at ang kanyang mga kampon. So, recognize the real enemy. And then, wear God's armor every day. Isuot natin ang buong baluti ng Diyos sa bawat araw. And then, let us live a life of continual prayer. Sabi ni Paul, pray in the Spirit on all occasions. So, when we depend on God's strength instead of our own strength, we will not only survive the battle, we will stand firm and bring glory to Christ. Sabi ni Paul sa verse 10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. So, ito po yung tandaan natin. The strength of a Christian is not measured by how hard he fights, but by how faithfully he stands in the strength of the Lord. Hindi nasusukat
kung gaano ba tayo katindi makipaglaban, kundi gaano tayo katapat at naninindigan sa pamamagitan ng kalakasan nagmumula sa Panginoon. No? Tayo po'y manalangin. Aming Amang makapangyarihan, Diyos Ama sa langit, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ang aming pakikipaglaban ay hindi laban sa tao, kundi laban sa makapangyarihang espiritual ng kasamaan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong umasa kami sa aming sariling lakas sa halip na umasa kami sa iyo. Tulungan mo kaming makilala ang tunay naming kaaway, isuot araw-araw ang buong baluti ng Diyos at mamuhay na laging nakipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Patatagin mo ang aming pananampalataya, ingatan mo ang aming mga puso at isipan, at gawin po kaming mga Kristiyanong matatag sa gitna ng anumang pagsubok. Nawa sa bawat laban ng buhay ay ikaw po ang aming maging kalakasan, pag-asa at katagumpayan. Gamitin mo kami upang maging ilaw at patotoo ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa aming simbahan at maging sa aming komunidad. Ito nga po ang aming salamat dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. May salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe na ibinahagi mo sa araw na ito. Para po sa ngayon po ay ating ihanda ang ating mga puso at ating sarili po para po sa pagbibigay sa Panginoon. So mga kapatid, tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. Siya ang pinagmulan ng bawat pagpapala na ating tinatanggap sa araw-araw. Bilang tugon sa kanyang kabutihan at katapatan, dumako naman tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba, ang pagbibigay ng ating mga ikapo at handog. Ang ating pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang handog, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating pasasalamat, pagtitiwala at pagsamba sa Panginoon. Para po, pangunahan tayo sa ating offertory po, tinatawagan ko po si Nanay Lemmy Venos. Praise God, hallelujah. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng ating pastor. Totoo naman po yun. Ako doon talaga sa before bed talaga nag-pray ako. Yun doon ako sa, yun ang pinaka-armor ng Panginoon para sa akin. Prayer talaga. Totoo yun. Kaya salamat sa napakagandang mensahe ng ating butihing pastor. At ngayon po ay handa natin ang ating sarili at mayroon lamang po akong, at darako naman po tayo sa pagkaloob. May babasahin lamang po ako. Dito sa 2 Corinthians verse 12. Sinabi dito, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat na nagbigay ng pagpapatunay sa kanila. Nararapat ninyong itinalima ang mabuting balita ni Kristo dahil yan magpupuri sila sa Diyos. Kaya buong pagmamahal nila kayong idalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos. Amen. Pwede na rin po tayong magkaloob. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and At ngayon ay
manalangin po tayo. Lord, salamat sa mga blessing, Panginoon, na mayroon kami. Salamat sa mga kamay, Panginoon, na nag-abot. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Ano man ang kanilang mga pagkakitaan, ano man ang kanilang mga hanap buhay, Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Nagbigay man o hindi, ngunit rin o, Panginoon, ang lahat ay makahanap sila ng trabaho, yung mga walang trabaho. At lahat ng mga mayroong mga trabaho, Panginoon, Lord, maggamit sila, Panginoon, sa pagkaloob. At dalangin ko rin, Panginoon, na magamit itong mga kaloob na ito, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa mga mahirap, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga kamay na nagkaloob. Salamat, Panginoon, sa magang ito. Ito ang samo ko at dalangin sa iyo lamang papurit. Salamat, Jesus, name we pray. Maraming salamat po, Nanay Lemmy. Para po sa ating announcement, okay, so para po sa ating prayer meeting, so last Wednesday, doon po kami sa Obmerga Family. So every Wednesday po yan, 8 p.m. po. So next Wednesday, may cottage ba o wala? So dito sa church po. Dito sa church. Okay, next po ang ating Youth Connect po every Sunday after service po. Sa mga lalaki, si Pastor Vlad, at sa mga babae, si Sister Cathy po ang magli-lead. At para po sa ating Dawn Watch po, patuloy po yung ating Dawn Watch. So every Saturday, 5:30 a.m. So kung sino po yung available po every Saturday, pumunta lamang po dito kasi libre ang kape, libre ang pandesal, libre lahat. Ayan. Okay, so maraming pagkain. Ayan po. At libreng kwentuhan, daming kwentuhan. Ayan, sa children's ministry natin, every Sunday po at 3 p.m. po. Mayroon ba ngayon? Mayroon kayo, Ate LG? Okay, so sa mga sponsor po, sino pong sponsor ngayon? Si Ate Lay, ayan. Siya po yung sponsor ngayon sa mga bata. Ayan po. So, ayan. So, prayer day, kailan po to? Prayer day, ayan, August. Next Saturday na po ito, August 8, 2026, 8 a.m. po hanggang 12. Pero hindi yan, lalagpas pa po yan. Okay, so mayroon po tayong, ang venue po pala sa Cells Alive Christian Fellowship. Ang registration po, mayroon po tayong 300 pesos at ito po yung maganda, unlimited po yung coffee, may freelance pa po. Ang speaker po ay si Reverend Jonathan Lakila po. So ang theme po ay United in Prayer, Empowered by Faith. Ayan po. So yun lamang po. At sa mga magbe-birthday, advance happy birthday ngayong August. Ang alam ko lang po, August 9 ay si Kuya Benji Soriano. Next week, si Kuya Marco. Ayan, Kuya Marco. August, ano ka nga? August, ha? Happy birthday. And August 28 at ayan, si Kuya Jong, ayan po. So, August 21. So, kayo din po ang mag-usap-usap kung anong Sunday kayo magpapakain. Walang urungan yan, talagang magpapakain kayo. Okay, so happy birthday. Kung mayroon pa pong hindi na lista na magbe-birthday ngayong August po, sabihin na lang po ninyo kay Ate Micaela po at saka kay Ate LJ. Sila po atang gumagawa ng listahan. Okay, so happy birthday sa mga magbe-birthday ngayong August. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisa sa iba't ibang ministeryo ng ating simbahan. Patuloy po nating ipinalangin ang isa't isa at maging aktibo sa gawain ng Panginoon. So ngayong Sunday, napapansin ninyo maraming pong wala kasi maraming pong may mga karamdaman, maraming may sakit. So ipanalangin po natin sila na next Sunday makasama po natin sila sa ating pananambahan. Okay, maraming salamat din po kanina sa mensahe ni Pastor. At ngayong umaga po ay magkakaroon tayo ng isang banal na
makabuluhang bahagi ng ating pagsamba. Ito po yung tinatawag natin na Holy Communion. Ang communion ay hindi lamang isang tradisyon, ito ay paalala ng dakilang pag-ibig ni Kristo ng kanyang katawan na inialay para sa atin at ng kanyang dugong dumanak upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Habang tayo ay naghanda, suriin natin ang ating puso kung may mga kasalanan tayong kailangang ipagtapat o mga relasyon na kailangang ayusin. Ito ang tamang pagkakataon upang lumapit sa Panginoon ng may pagpakumbaba ng ating sarili at pagsisisi. Ngayon po ay inaaniyahan natin ang ating pastor upang pangunahan tayo sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng Panginoon. Sa ating pong pagsisimula, tayo po ay tumayo at awitin natin itong ating hymn, The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross
till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Sa ating communion message, we'll be talking about at the Lord's table, grace that restores. Mula po sa Luke chapter 22 o 19 to 20 and 1 Corinthians 11, 23 to 26. Ano pa ba ang dapat pinapaalala sa atin ng Holy Communion? The Lord's table reminds us of Christ's grace, restores our fellowship, and renews our mission. So every time na tayo po ay magpapartake ng communion, dapat po ay inaalala natin yung grace ng Panginoon. At the same time, yung ating fellowship ay nare-restore at yung ating mission ay nare-renew. So every time we come to the Lord's table, we remember Christ's sacrifice, receive His restoring grace, and recommit ourselves to live for His glory. Ang banal na hapunan or Lord's Supper, communion, is one of the most meaningful moments in the life of the church. Hindi lang po ito isang religious ceremony or isang monthly tradition. It is a divine invitation from our Savior to remember His love, reflect on our lives, and renew our devotion to Him. Noong pong gabi bago pinako si Jesus doon sa krus, kumuha siya ng tinapay at ito po ay binigyan niya ng panibagong kahulugan. The bread represents His body that would be broken for us. And the cup represented the new covenant established through His blood. As we gather around the Lord's table today, let us allow God's Spirit to prepare our hearts. Una, 3 bagay po yung ating titingnan. Look back, look within, and look ahead. So yun po yung 3 bagay na ating titingnan sa umagang ito. Una, look back to the cross. Sabi niya, do this in remembrance of me. Ang communion ay unang-una, ito'y pag-alala kay Jesus. Kaya po tayo merong Lord's Supper o communion every first Sunday. First is to remember Jesus Christ. Hindi natin inaalala ang isang ordinaryong tao, kundi inaalala natin ang ating tagapagligtas na kusang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ang tinapay ay nagpapaalala sa katawan ni Kristo na sugatan at nabayubay doon sa krus. Ang saro ay nagpapaalala sa kanyang dugo na dumanak upang tayo ay mapatawad. Sa panahon ngayon, madaling makalimot ang tao sa kabutihan ng Diyos dahil sa dami ng ating mga alalahanin. Sa dami ng iniisip natin, sa dami ng worries natin, madali tayong makalimot sa kabutihan ng Diyos. Kaya ibinigay ni Jesus ang communion upang hindi natin makalimutan ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig doon sa krus. Kaya every first Sunday of the month, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ng pinakadakilang pag-ibig niya na inalay doon sa krus. So, kapag tinitingnan natin ang krus, nawawala yung ating pagmamataas, napapalitan ito ng pasasalamat. Ang tamang tugon sa sakripisyo ni Kristo ay isang pusong puno ng pagsamba at pasasalamat. So, remembering the cross naturally leads us to examine our own hearts. Kaya sa pangalawang punto, let us look within our hearts. Sabi ni Paul, let a person examine himself.
Hindi nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya nang may pusong puno ng galit, may pusong palalo, o mapagmataas, o may mga kasalanang ayaw nating bitawan. Kaya ang self-examination na sinasabi ni Paul ay hindi para tayo husgahan, kundi upang tayo ay maibalik sa tamang relasyon sa Diyos. Kaya sabi ni Paul, let a person examine himself. Suriin ang kanyang sarili. Ang self-examination ay hindi para tayo husgahan, kundi upang tayo ay muling ibalik sa tamang relasyon natin sa Diyos. Kaya bago po tayo makibaghagi ng ating banal na hapunan, tanungin natin ating sarili, may kasalanan ba akong kailangang i-confess o ipagtapat sa Diyos? May sama ba ako ng loob na dapat kong alisin at dapat kong patawarin? May bahagi ba ng buhay ko na hindi pa lubos na sumusunod kay Kristo? So yun po yung mga itanong natin sa ating sarili as a self-examination. Kapag tayo lumalapit sa Diyos na may pagsisisi, tinatanggap niya tayo ng may biyaya. Hindi niya tayo husgahan, hindi niya tayo itataboy. Tayo po itatanggapin niya with an open arms because of His grace. Parang isang salamin, di ba? Bago tayo umalis ng bahay kanina, tumingin tayo sa salamin, humarap tayo. Inayos natin yung mga dapat ayusin. Sinuklay natin yung ating buhok. Inayos natin yung mga babae, inayos yung kanilang makeup, inayos yung kanyang lipstick, inayos yung drawing ng kanyang kilay. No? So kaya tayo humaharap sa salamin para kung may dapat ayusin, aayusin. Ang salita ng Diyos para siyang spiritual mirror. Pinapakita nito yung tunay na kalagayan ng ating spiritual na buhay upang maituwid tayo ng Panginoon. So yun po yung purpose. Kaya yung salita ng Diyos ay parang spiritual mirror para ituwid yung ating buhay Kristiyano. So kaya huwag tayong matakot sa pagsusuri ng Diyos. Huwag tayong matakot sa sinasabi ni Paul, let a person examine himself. And again, kaya natin in-examine ang ating sarili ay hindi para husgahan tayo ng Diyos. Ang layunin nito, hindi tayo para itaboy, kundi upang ibalik tayo sa Kanyang piling. Dahil baka napapalayo na tayo sa Panginoon, nakakalimot na tayo sa Kanya, ang layunin nito ay muli tayong ibalik sa Kanyang piling. So, after remembering and examining, communion also calls us to move forward with renewed purpose. Kaya kanina, we look back and then we look within. Ngayon naman, we look ahead with hope. Sabi doon sa 1 Corinthians 11:26, you proclaim the Lord's death until He comes. Ang communion ay may mensahe rin tungkol sa hinaharap. Hindi lang sa past, hindi lang sa present, kundi ito rin ay mensahe para sa hinaharap. Sa tuwing tayo po ay nakikibahagi rito, pinapahayag natin na si Jesus ay muling babalik. Hindi tayo nabubuhay para lang sa kasalukuyan. May darating na araw na makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. At yun po yung ating hinihintay. Sana po excited tayo sa araw na yon na ang Panginoon ay muling babalik upang tayo po ay makasama niya magpakailanman. Kaya habang tayo po ay naghihintay, tinatawag niya tayong mamuhay ng banal, tapat at may pagmamahal sa kapwa. So pagkatapos po ng communion, ipakita natin ang ebanghelyo sa ating pamumuhay. Sabi nga, we are the walking Bible. So ipakita natin na tayo yung mga walking Bible. Pakita po natin yung good news sa pamamagitan ng ating buhay. Paano po natin ipapakita? Ito po yung mga ilang kaparaanan lamang. No? Una, love others as Christ loved you. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, magagawa nating magmahal kahit doon sa mga mahirap mahalin. Pangalawa, forgive as Christ forgave you. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, ganun din tayo dapat magpatawad. Serve as Christ
served you. And then, share the gospel while there's still time. Habang may panahon pa, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon na may ibahagi ang mabuting balita. Ang communion ay hindi nagtatapos sa mesa. Nagsisimula ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Today, as we come to the Lord's table, let us remember these 3 truths na nakita natin. Look back at the cross. Remember the price Jesus paid for your salvation. Look within your heart. Allow God to cleanse and restore you. And then look ahead with hope. Live faithfully until Christ returns. The bread reminds us of His body. The cup reminds us of His blood. And together, they remind us that God's grace is sufficient. God's forgiveness is complete. And God's promises are certain. Nawa, sa ating pong paglabas mamaya, meron tayong renewed faith, renewed love, and renewed commitment to follow Christ all the days of our lives. So, ito po yung challenge about sa atin. The Lord's table is not only a place to remember what Christ has done. It is also a place to renew who we are in Christ. Tayo po'y manalangin. Aming banal at mapagmahal na Diyos, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Habang kami po ay lumalapit sa iyong hapag, pinapaalalahanan po kami ng kanyang katawang inialay at dugong dumanak para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Suriin mo ang aming mga puso. Pakalinisin mo nga po kami sa anumang kasalanan. Alisin ang anumang kapaitan o pagmamataas at ibalik mo ang aming kagalakan sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo kaming mamuhay bilang mga taong binago ng iyong biyaya. Habang hinihintay po namin ang muling pagbabalik ni Kristo, gawin mo po kaming tapat sa aming pananampalataya, matatag sa aming pag-asa, at masigasig sa aming paglilingkod. Nawa ang aming pakibahagi sa banal na hapunan ito ay magbigay ng panibagong lakas upang mamuhay para sa iyong kalawalatian. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo tumayo at kumuha ng tinapay at juice. Maya-maya sabay-sabay nating kakainin at inumin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Habang tayo po ay nakatayo, ay ating awitin yung ating closing hymn sa pangunguna po ni Pastora Mercy. Take my life and let me consecrated
nakakapo na pong lahat. Kanina po nakalimutan ko po pasalamatan ang Praise and Worship Team para po sa pangunguna nila sa atin, sa ating pag-aawitan. Salamat po sa Tatons Brothers and si Robic, sa ating song leader po, si Ate Lay, at saka kanyang backup, si Bani at saka si Micaela po. Ano pa ba nakalimutan ko? Si Justin pa pala, yan, si Kuya Justin. At para po sa next week po, next Sunday, wala pang si pastor ng bahala doon. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating worship service ang umagang ito. Naway ang salita ng Diyos na ang ating narinig at ang ating pakikibahagi sa Holy Communion ay magbigay sa atin ng bagong lakas upang manatiling strong in the Lord at maging matatag sa bawat spiritual battle na ating haharapin sa linggong ito. Sa linggong ito, may announcement pa ba, Pastor? Okay na. At isa pa, makakalimutin na talaga ako. Isa pa, maraming salamat sa Panginoon. Ayan, ang ganda na ng natin. So, bago na po yung ating, yan sa likod ninyo, mixer po. At maraming salamat po sa mga tumulong. So, di ba, hindi lang natin alam, napakalaking halaga, pero hindi natin alam kung saan ang gagaling po yung mga pera po. Salamat sa ginamit ng Panginoon. So, this year po, mula pang December, mayroon na po tayong 2 na-accomplish po sa church natin. Yung aircon at saka yung mixer po. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, mas malakas pa po. So, yan, maraming salamat po sa mga tumulong po. Ayan. So, ngayon po ay tinatawagan ko na po si Pastor para pangunahan po tayo sa ating closing prayer and benediction po. Thank you daw po sa mga sponsor, nag-sponsor. Nabanggit na rin ni Pastora Mercy. Yung mga nag-sponsor sa mixer. No? At syempre, thank you din kay Pastor Vlad. No? Inaabot siya ng hating gabi dito kagabi sa pag-setup niya. No? Ayaw ko, hanggang oras sa sinamahan ni Mikey. Sumunod sa akin. So, kasi iniwan ko na siya kagabi dito. No? So, salamat sa Panginoon na okay na yung ating sound system. Maganda na ang boses ko, di ba? dahil sa bagong mixer. No? Sige po, tayo tumayo at sa ating pagtatapos, tayo po ay muling magsama-sama sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa banal at makabuluhang pananambahan na aming inalay sa iyo sa araw na ito. Salamat sa iyong presensya na aming naranasan, sa aming awiting nagpupuri sa iyo, at sa mga panalangin aming dinulog, at higit sa lahat, sa iyong makapangyarihang salita na nagpalakas at nagpaalala sa amin na maging matatag sa iyo at sa kapangyarihan ng iyong kalakasan. Salamat din, Panginoon, sa pribilehyo na kami po ay makibahagi sa banal na hapunan. Nawa ang pag-alaala namin sa katawan at tugo ni Kristo ay patuloy na magbago ng aming puso at magpalalim ng aming pagmamahal at pagsunod sa iyo. Panginoon, tulungan po kaming isuot araw-araw ang buong baluti ng Diyos. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat tukso. Bigyan po kami ng katatagan sa gitna ng bawat pagsubok at karunungan sa bawat pasyang aming gagawin. Nawa ay maging buhay na patotoo kami ng iyong pag-ibig at biyaya sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga paaralan at sa aming komunidad. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na naririto, maging mga hindi po namin nakasama sa araw na ito. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Pagkalooban mo kami ng mabuting kalusugan, kapayapaan at sapat na biyaya sa bawat araw. Patuloy mo rin pong pagpalain ang aming simbahan, ang aming mga ministeryo, at gamitin mo kami upang mas marami pang makakilala kay Jesucristo. Ang lahat ng papuri, karangalan at kalulitian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Mga kapatid, tumanggap kayo ngayon ng pagpapala mula sa Panginoon. Ngayon, nawa ang Panginoon na siyang nagbibigay ng kapayapaan ay sumainyo sa lahat ng panahon at sa bawat kalagayan. Nawa ang Panginoon ay sumainyong lahat. At naway ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Humayo kayo sa kapayapaan
manatiling matatag sa Panginoon, isuot ang buong baluti ng Diyos at mamuhay bilang mga tapat na saksi ni Kristo hanggang sa muli niyang pagdating. Amen. Amen. God bless you all.